Ito ang balita ngayon. Viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita, kamakailan nga lamang sa isang pahayag, nagsalita na si Congressman Sandro Marcos kaugnay sa tila pagkawatak-watak ng mga Duterte at Marcos. Ito na yata ang hinihintay ng lahat, na may magsalita sa kung sino at ano ang dahilan sa tila pagpapasabong ng mga Duterte at Marcos. Nagbigay nga na makabuluhang pagpapaliwanag si Congressman Sandro Marcos ukol dito. Sa ngayon kasi sa mga nangyayari, porket galit sila sa mga Duterte, naniniwala agad sila sa mga paninira dito. At yung iba naman na may galit sa mga Marcos, naniniwala din agad sa mga naninira dito. Kaya andun na ang paghati-hati. Hindi na nila naiisip kung sino ang matutuwa at ang magiging resulta sa mga nangyayari ngayon. Malapit na ang 2025 election at alam naman natin ang pagnanais ng mga oposisyon o dilawan na makabalik sa gobyerno. Kaya gagawa sila ng paraan para muling makabalik sa pwesto. At ang lakas ng tandem ng Marcos at Duterte na alam nating hahadlang sa kanilang kagustuhan. Kaya malabong makabalik ang mga dilawan. Kaya wala silang ibang gagawin kundi pag-awayin di umano ang dalawang malalakas na lider, Duterte at Marcos, at guluhin para humina ang depensa at muling makapasok ang oposisyon sa gobyerno. Matapos lumabas ang balitang ito, ay hindi naman nakapagpigil ang taong bayan sa mundo ng social media na magbigay ng kanilang mga komento at hinaing sa usaping ito. At ayon pa sa kanila, grabe na talaga ang nangyayari ngayon sa gobyerno. Tahimik lang kaming mga Pilipino, nagmamasid sa mga kabulastugan ngayon ni Smag at Tamba. Huwag na tayong magpaloko at President Marcos, sana gumising ka na. Huwag kang magpakontrol sa mga dilawan, sa'yo ding asawa. Ilabas nyo na ang katotohanan. Kawawa kaming lahat, mga ordinaryong Pilipino. Ayan na, nagsalita na si Sandro Marcos. Kita pa sa sikat ng araw ang mga ginagawa ngayon ni Speaker Tamba at ang kanyang ina na si Ethel Smag. Dapat talagang umami na lang sila sa publiko para magkaalaman na. Tila may kumukontrol sa kanyang ina. Paniguradong mga oligarkong dilawan yan. Sandro Marcos, baka ikaw lang ang makapabago sa ina mo. Sabihan mo naman na huwag magpalinlang sa mga dilawang hakob sa pera. At kay Tamba na walang inisip kundi pansarili lamang. Nawahipuin ka ng Panginoon at sayo ding ama na si President Marcos. Umalik na kayo sa mga Duterte. Magkaisa na kayo. Hindi kalaban ng mga Duterte. Kakampi nyo sila. Tandaan mo sana na ang laki ng tinulong ng mga Duterte sa inyong pamilya. Lalong-lalo na sa tatay mong pinagkaita ng mga dilawan at kay BP Sara na tumulong sayo sa panahon ng eleksyon. And congratulations to Attorney Zuleika Lopez at natamo mo ang kalayaan na aming minimithi ng lahat para sa iyo. Panahon naman ngayon upang ating habulin yung convicted congresswoman na naging dahilan ng iyong pagkadetine ng walang due process. Mabuhay ka, Attorney Zuleika Lopez. Yan! It's your turn! It's your turn, Franz Castro! Sana talaga mga lords, no, makasuhan na yung buwisit na Franz Castro na yan. Hindi na makatakas at makulong na sana yan. Ha? Kung umasta itong si Franz Castro, kala mo talaga kung kung makapag-contempt ng isang attorney, kala mo talaga. Kaya, Attorney Vic, todo nyo na. Yung talagang siguradong makukulong yung visit na convicted na yan. Kasi nakakalusot pa rin kahit convicted na, kakalusot pa rin eh. No, pag-alagala pa rin sa Kongreso eh. Tatakbo pa senador, kapal ng mukha. Matanggal ito sa pwesto. Nakita niyo ba? Sabi ko may topak eh. Alam naman. Nako, Trililing, ikaw may topak. Ilang years na ba yung mga akusasyon mo sa mga Duterte? Ha? Ilang years ka na bang aw sa mga Duterte? Pero wala ka pa na patunayan. Ilang years ka nang, diba, sobrang dami mong mga akusasyon, diba? Sobrang dami mong mga patutsada, pasaring at gawa-gawang kwento sa mga Duterte. Wala din naman eh. Hanggang ngayon, hindi ka tumitigil eh. So parang ang may topak talaga ikaw.
Noong una, inurong ang impeachment. Inurong ang impeachment. Ngayon naman, ito, ramdam na nila ang kamandag ni VP Sara at galit na Putulin muna natin mga guys, mga kabayan. Ito sa reaction tayo ni Mr. Real Talker. So magaling talaga siya mag-react sa mga ganyang videos eh. Talagang kuhang-kuha niya yung simpatya ng mga taong bayan. So gusto ko naman yun, magaling talaga siya eh. Shout out sa iyo doon. Sige, tuloy natin panonood. ng taong bayan. Kaya wag tayong titigil sa paglabas at ng ating salubin. Ito pakinggan naman natin si J. Guevara ng Banateros brother. Magaling. Di totoo naman itong sinabi niyan eh. Ewan ko nga, bakit bigla siguro medyo nakaramdam yung mga tulonggis. Nakaramdam yung mga tulonggis na alam niya na parami na ng parami yung tao na nagrarally, parami na ng parami yung mga nagagalit sa kanila. Diba? Dapat lang talaga sila maalarma kasi sa nangyayari ngayon na araw-araw walang tigil yung mga rally dito sa EDSA Shrine. So, dapat lang talaga sila na magkaroon sila ng ng mga sa mga involved na mga political na yan. Sige, panoodin po natin si J. Guevara. Diba? Oo, parami na ng parami. At speaking sa parami ng parami, may papanoorin nga tayong video dyan na kung saan ay tinawanan lang si Marcos Jr. Tinawanan lang dahil sa mga pinaggagawa nito or pinagsasabi nito ni Marcos. Tinawanan lang ni Marcos Jr. Mali pa tuloy ako. Tinawanan lang siya ng mga nitizen dahil sa kabubuhan na pinagsasabi niya. Oo. So basahin na ito pala yung post ng SMNI, dumating sa Veterans Memorial Medical Center ang mga empleyado ng Legislative Security Bureau mula sa Office of the Sergeant at Arms upang ipagbigay alam kay Acosta ang tungkol sa LEP order. Grabe to Oo. So dito yung mga post ng ng mga taong bayan, no. So nagpunta pala doon para ipaalam yung nakuyari. So yan po yung post ni Banat Bay. So dito tayo mapunta. Ngayon, nakatikim kayo ng nakatikim kayo ng nakatikim kayo ng hagupit ng galit ng taong bayan. So tutusin nga, pinipigilan pa ng mga Duterte yan eh. Paano pag di na pinigilan ng mga Duterte yan, hindi yari kayo. Siguro kinabahan din tong mga kupal na to eh. Kupal eh, no? Siguro kinabahan din tong mga kupal na to eh. Sabi mo, buong imbis na si BP Sara yung mapa-impeach natin, tayo yung ma-impeach dito. Parang nagalit sa atin. Tutulunggis kasi ako eh. Kung ano pinagsasabi ko. Siguro nakapag-isip-isip. So ito panoorin natin, tinawanan na lang si Marcos ngayon. Marami nagising dahil kay BP Sara. So panoorin natin. Alright guys, ito tingnan natin itong katawa-tawa talaga itong si Marcos at marami na talaga ngayon ang nagising, ang nabudol at nagising. I will give you an example. Itong isang particular na page niya at makikita ninyo May 3, 2022. Okay? Ngayon, pag binuksan natin yan, di ba, reactions. Pag binuksan natin yan, you could see dito sa mga reactions, overwhelming yung heart. At saka yung likes, overwhelming yan. Laki ng Kumbaga, nagkahalo-halo dito yung talagang pro, yung mga nabudol, yung mga bumoto dahil kay VP Sara. Tignan natin ngayon. Imagine, 7.5 million laki yan ng followers. Lahat kahit buksan natin, lahat ng kanya mga post like ito, itong pinaka-recent na ito. Buksan natin at tignan natin. Bakit kaya ang daming tumawa? May nag-heart, okay, pero mas marami ang tumawa. Alright, tignan natin. So ang ibig sabihin dito sa video na to, Talaga siya. nung panahon ni BP Sara, nakasama niya pa si Marcos Jr., maraming tumangkilig or maraming sumusuporta kay Marcos Jr. So ngayong panahon na to,
na ramdam na ng taong bayan na kung kaano kasinungaling ang administrasyon, biglang gumanito na mas marami pa yung natawa kaysa sa nag-heart. So tuloy natin. Natin yung iba, ayan dito, ayan ito. One day ago. Most likely karamihan dito ang daming tumawa. Bakit kaya? Grabe oh. Ano nakakatawa? Hindi naman ito patawa. So i-compare natin tignan natin yung iba. Halos lahat ng kanyang post talagang overwhelming. Ang dami naman itong tawa, 12K. Yung like, 4K lang, 7K lang yung heart. Kawawa naman, kawawang nila lang. Yung tawa. Kung titignan natin itong nung hindi pa nagsasalita at nagagalit si VP Sara ng tuluyan, medyo marami pa rin, okay? Kasi nakikita nyo naman, mas kukunti yung tumawa dito, mas marami yung nagla-like. Dito sa page niya mismo, hindi pa nagsasalita ng tuluyan dito si VP Sara. Pero nung nagalit na si VP Sara, as you can see, yung pinakita ko ngayon, mas marami na ang tumawa. Ibig sabihin, mas marami pa rin ang naniniwala kay VP Sara. Ngayon na lang doon na lang sa post ni VP Sara sa Facebook. Baka sabihin, bakit mo ipagkukumpara yun may mga trolls kayo. Oy, kayo may mga trolls, kami wala. Mga legit na mga supporters to, tao mismo. No, biruin mo nung video ni VP Sara, 10 million. Na ngayon nasa 12 to 11 million nata, baka nasa 13 million na nga 12 to 10 million ang nanood. At umabot po ng halos 500k ang heart. Iba pa yung like, iba pa yung care doon. No? So, tapos kay Marcos, umabot lamang ng 370k views. Dito natin napagtanto na talagang siguro napagtanto na rin ng mga Pilipino na garapalan na yung ginagawa ng administrasyon. Kaya siguro napag-isip-isip nila na puro lang kasi nungaling yung pinagkasabi itong kupal na to. Samantalang mapunta naman tayo dito sa pangbabastos di umano ni Lisa Marcos. Huling group. Huli sa video. Ano ba itong pangbabastos na to? So panoorin natin sa balita ni Jojo Di Guzman. Isang kabastusan ditong si Lisa Marcos dito sa event na Gintong Parangal para sa mga choir. Binastos Binastos ba? Yung parangal para sa mga choir. Tingnan natin, ano ba ito? So dito sa una kasing check. Parangal para sa mga choir. Okay. Ito yun guys, yung mga, yung magbibigay ng cheque. So yung cheque hawak ni First Lady. Tapos parang sinisay niya sana yung sa likod na hawakan yung cheque. Ngayon bigla niyang binitawan. Ito yun. Panoorin natin. Inabot kagad doon sa receiver. So basically yung mga unang cheque hindi niya hawak or hindi niya hinawakan. Inabot lang. Tapos dito sa pangalawang cheque, ayan. Okay. Makikita natin na hindi niya hinawakan. Ayaw niya hawakan Ayaw niyang kasi tamad. Ayan inabot lang. Inabot. Okay, inabot. Inabot yung pangalawang cheque. At tignan natin yung sumunod. Ito na. Ito na yung pangatlong cheque. So makikita natin dyan hawak-hawak niya. Iniabot niya. Tapos nung iniaabot niya, makita natin, parang ayaw ihawakan Kaya ang ginawa niya, binitawan niya. Ayan, binitawan niya. Bastos, di ba? Bastos na, tamad na, maarte pa. Ayan, iniaabot niya, tapos hindi binitawan kasi, tapos ayan, ganyan siya. Ayan, nakita ninyo kung paano niya kunwaring bitawan kasi parang gusto niya, uy, kunin nyo na. Nung hindi kinuha, binitawan na niya. Ayan, bastos, di ba? First Lady. Tarantado no? Noong una, inawak-hawakan niya Tapos ngayon, ginanon niya para parang malalaglag. Nung bandang huli, binitawan niya na talaga. Ang arte. Alam mo naman kagandahan. Gago! Sorry. Nakainis kasi bastos nga. Meron tayo. Sa tingin ko, ito talaga yung Pangulo Ito yung Pangulo kasi bastos. Siya yung nasusunod. Napaka New Yorker. Plastic. Yung they cannot afford me. Yung mga ganong ugali. Sa bagay, hindi tayo magtataka dahil ginawa nga ito sa Senate President
Oo. Ginawa Sabagay. kong ginawa kay Chase yan. Oo nga, no? Kasi ginawa naman to kay Cheese Escudero yung pangbaba. Bagay si Cheese Marami talagang kabastusan ang pinagagawa niyan. Yung kay si Escudero nga, ginawa siyang waiter. Ginawa siyang waiter niya ng taong yan, ng babae yan. Hindi naman dapat gawin niya sa mga kasamahan niya yun. Pwede naman niyang iabot, di ba? Napakasimpleng ano lang, malit na bagay. Escudero, bataan niya naman yun. Okay lang yun. Grabe yung ginawa, no? Ayun, no? O, panoorin natin ulit, ha? Kasi dito makikita niyo yung expression ng mukha niya. Oh, parang ayaw niya nga alam ko, hindi naman mabigat to, eh. Hindi naman sobrang bigat. Okay, hindi yan mabigat kasi ano lang yan, parang cardboard lang yan na pininturahan. Kaya ganyan, tinted ng mga ganyang details. Magbagaan lang yan, nakahawak na ako niyan. Tuloy natin. Ito na para, alam mo na yun, na para anuin mo, na parang katamaran mo. Okay, play natin ulit. Iniaabot niya. Oh, yan, ha? Tapos nung iniaabot niya, makita natin, aba, parang ayaw hawakan na. Yun, kung ano niya, binaba niya ng konti para kung mabibitawan niya, no? Hawakan na. Ayan, ha? Binababaan niya. Kung na Hawakan na. Kaya, ang ginawa niya, binitawan niya. Ayan, o. Ayan, binitawan niya. Bastos, di ba? Bastos na, tamad na, maarte pa. Ang bastos, eh, no? Bastos na, tamad na, pangit pa. Ang ina. Tanong ganyan sa ako, sinapak ko yan. Maganda sana kung yung naghumahawak yung biglang ginanon sa mukha niya, no? Para tamaan yung mukha. O, kagaong-gaong lang nun, eh, no? Hindi naman Gunggong talaga. Kagaong lang nun, di man lang. Ay, naku, iba talaga ugali ng mga, ano, no? Yung mga pinanganak ng mga rich kid. Hindi mo maarok ang utak nila. Grabe. Siguro pagkatapos niya, nagbuhos ng alcohol sa kamay niya. Tama nga si Jojo de Guzman. Excuse me. Mga tama yung sinabi ni Jojo de Guzman. Baka ito nga yung ano. Dito pa lang makikita mo talaga kung sino napaka-arte talaga ng tao. Napaka-arte talaga ng first lady niyan. Bukod sa napaka-arte na, hindi naman kagandahan. Mukhang ang tsaka tsaka dal. Baka ito nga yung presidente. Oo, kasi parang ano eh, parang wala siyang pakialam, no? Parang wala siyang pakialam kung anong sasabihin sa kanya ng ibang tao. Pero ang daming mga kabataan nakaharap siya, tapos ganun yung attitude. Ano siya, wala siyang pwede naman niya sabihin na ikaw lang humawak dito o sana sa likod niya ikaw lang humawak o pwede na sabihin sa kanya na hawakan mo na lang. O, pwede naman ganun, hindi yung basta bibitawan na lang, di ba? Mukha talagang pangit na eh. Sa mukha. Ang lupit. Samantalang mapunta tayo dito sa isang anchor, sa isang radio or TV anchor, sa isang sikat na network, na kung saan ay puro ka-fake news siya ng hatid kay BP Sara. So eto siya, kilala niyo siya. Palagi niyo siya mapapanood sa mga nakakatakot na episode. Walang iba kundi si Ed Kaluwag. Ay, hindi pala, Ed Lingaw pala. Hindi pala. Tagal na to, talagang bias na to mula pa noon. Ano to eh, parang si Doris Bigornia, ano? Pareho sila ni Doris Bigornia, sobrang bias magbalita. Panoorin natin. Si Ed Kaluwag to. Si Ed Lingaw, magkapangalan lang. O, ito, panoorin natin. Si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. Git ni VP Sara Duterte, hindi tunay na banta ang kanyang binitaw. Lisa, pinatay ako. Ayan, Pag pinatay ako, patayin mo si BBM. Yan o, linaw o. Naglagay pa kayo ng translator or anong tawag dito sa lumalabas ng mga letra? Ano o, Ano yung Jay, subtitle yan, subtitle. pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa at Si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. si Martin Romualdez. No joke, ha? O, sige, play. Joke. Git ni VP Sara Duterte, hindi tunay na banta ang kanyang binitawan sa nakaraang mga araw. Hindi naman talaga. Ay, tanga lang. Kaya nga kapag pinatay si BP Sara, patayin mo si Marco, si Lisa, si Tamba. Ayos paglilinaw kasi nito ni BP Sara, isa itong parang
tagubilin or hinahabilin niya sa taong kinausap niya. Kung patayin si Sarah, yun, ganun ang mangyayari na kung sino man yung binilinan niya, kung totoo man na may binilinan siya or hindi, yun ang gawin sa tatlong mga loko-loko na to. Sige, tuloy natin. Kaya nga meron nakalagay, kapag. Kasi kung totoong threat yun, ganito yun eh. Patayin mo si Marcos Jr., si Lisa. Yun na yung threat. Yun talaga, sureball yun. Walang walang talagang direct to the point. Tsaka attorney yan, hindi yan nilalagay niya sa alanganin yung niya, no ba? No ba man Ed Lingaw? Ang utos daw niya ay isang conditional act of revenge Ang utos daw niya, o paghihiganti lamang. Taken out of context daw ang lahat ng kanyang sinabi na sa isang banda ay totoo naman. Ang sabi kasi ng bise, nag-utos siya na patayin ang Pangulo, First Lady at Speaker kung sakali lamang na may pumatay sa kanya. Pero tignan po natin kung ano ang sinasabi ng batas sa mga kasong grave threats at sedition. Bakit grave threats and sedition? Dahil ayon sa DOJ, ito ang mga kasong ayun daw to sa DOJ ha. Okay, sa DOJ siya kumuha ng pinaka-explanation niya. ang kaharapin ng Vice President kung sakali lamang. Sa Section 139 ng Revised Penal Code, ito po ang sedisyon, ang paggamit ng pwersa o pananakot para pigilan ang pagpapatupad ng batas o eleksyon o ang trabaho ng mga LGU. Pero ito pa, kasama sa definisyon ng sedisyon ang inflicting any act of hate or revenge on a public officer or employee. Yan kahit po ito ay paghihiganti lamang, maring pasok po sa sedisyon. Paano kung nagbibilin ka lang? Pasok din ba yun sa sedition, sa sinasabi mo na yan, kung nagbibilin lang siya? Ang parusa po yan, hanggang 12 years na pagkakabilanggo at 2 milyong pisong penalty. Sa Article 142 naman, ang inciting to sedition. Ito po ang pag-uudyok sa ibang tao na gumawa ng sedisyon. Wait lang paano pag-iiganti doon? Paano pag-iiganti doon? Kasi unang-una, sana bago kayo maglabas ng mga ganitong konsepto or opinion mapatungkol sa mga nangyayaring issue, kung nangyari na sana. Kaso ang kasi dito, ang pangit kasi dito sa mga ganitong explanation, bakit ayaw nyong gawan ng explanation yung sinabi ni BP Sara na kapag pinapatay siya ni Marcos or kapag pinapatay yung parang may condition nga na kung papatayin si Sara. Condition yun Kaya sa tingin ko wala naman talagang doon. Lalong-lalo na nagbibilin ka lang. Nagbibilin ka na ganun gawin na sa tatlo na yung kung patayin si Sara. Patay siya. Ano yun? Hindi nyo kayang i-explain yun yung sinabi ni BP Sara? Bagay, bias pala kayo. Sorry. Kalimutan ko. Bias nga pala to. Kung natin panoorin to. Oo. Wala sa isip ko. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!